Sa isang malayong baryo sa kabundukan ng Cordillera, lumaki si Aliguyon Alon Wakdagan sa ilalim ng simpleng ngunit masayang bubong. Anak siya ni Mang Tikyo, isang masipag na magsasaka, at Aling Isyang, na kilala sa kanilang lugar bilang mahusay na mananahi. Sa araw-araw na paggising ng araw, makikita si Mang Tikyo na nagbubungkal ng lupa sa kanilang munting sakahan, habang si Aling Isyang naman ay abala sa pag-aayos ng mga order ng pananahi mula sa kanilang mga kapitbahay. Hindi marangya ang kanilang buhay, ngunit sapat na ang kanilang ani at kinikita upang mapakain ang pamilya at matustusan ang ilang pangunahing pangangailangan. Gayunpaman, si Alon ay nangarap ng higit pa. Si Apo Dulan, ang ama ng ama ni Alon, ang siyang tumatayong haligi ng pamilya. Bagamat matanda na at may kahinaan na ang tuhod, araw-araw pa rin siyang naglalakad papunta sa malawak nilang bakuran upang magturo kay Alon. Alon, huwag mong kalilimutan. Madalas niyang wika habang tinuturuan ng apo kung paano mag-ukit ng bulul mula sa kahoy. Hindi lang ito basta laruan o dekorasyon. Bahagi ito ng ating kultura, ng ating pagkakakilanlan. Maigpit na niyakap ni Alon ang mga salita ng kanyang lolo. Natutunan niyang mahalin hindi lamang ang kanilang sining, kundi ang mismong pagiging igorot. Isang bagay na magiging matibay ng sandigan sa kabila ng mga darating na pagsubok. Pagpasok sa paaralan, iba't ibang hamon ang kinaharap ni Alon. Suot ang kanilang tradisyonal na vest at bahag. Madalas siyang maging tampulan ng tukso. Uy, ano yan? Costume party? Biro ng isang kaklase isang araw habang nasa pila si Alon sa kantina. Hindi ka pa rin ba natutong magpantalon? Dagdag pa ng isa. Sabay hagigik ng ilang iba. Hinayaan lang ito ni Alon. Sinanay niya ang sarili na maging mapagtimpi at hindi gumante, kahit pa sa loob-loob niya ay nasasaktan siya. Para kay Alon, mas mahalaga ang pag-aaral kaysa sa makipag-away. Kung tutuusin, nagiging inspirasyon pa nga ito sa kanya para mas magpursige. Dahil dito, hindi naglaon at napansin ng kanilang guro na si Guong Lisa Lumbayan ang husay ni Alon sa klase. Alon, ani Guong Lumbayan, isang araw matapos niyang ibigay ang resulta ng pagsusulit. Mataas na naman ang marka mo. Napakahusay mo. Ang mahalaga, ipagpatuloy mo ang sipag at tiyaga, ha? Huwag mo hayaang hadlangan ka ng mga naririnig mong negatibo. Tumango si Alon, isang masiglang ngiti ang iginawad sa kanyang guro. Sa kabila ng mga pangaalipusta, siya ang palaging nangunguna sa klase. Isang patunay na ang sipag at talino ay hindi natutukoy ng pananamit o pagkakakilanlan. Lumipas ang mga taon at patuloy na nagpakita si Alon ng kasipagan at katalinuhan. Nang tumuntong siya ng high school, nagkaroon siya ng mas malawak na pangarap. Hindi na lamang siya kontento na maging pinakamahusay sa kanilang baryo. Gusto niyang makapasok sa isang prestiyosong unibersidad sa lungsod upang magkaroon ng maganda at matatag na hanapbuhay. Lagi niyang iniisip ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang mga magulang na walang kapagurang nagtatrabaho araw-araw. Isang gabi, habang nag-aagaw na ang dilim at liwanag ng lampara, nakausap niya ang kanyang ama tungkol dito. Anak, wika ni Mang Tikyo habang hinuhubad ang sombrero. Kung yan ang pangarap mo, susuportahan ka namin ng iyong ina. Pero tandaan mo, hindi madali ang buhay sa lungsod. Maraming tukso at hamon doon. Kailangan mong maging matatag at panatilihin ang ating mga nakagisnang aral. Hindi ko po kalilimutan, Itay, sagot ni Alon. Tangan ang matibay na determinasyon sa kanyang boses. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya para makapagtapos at mabigyan kayo ng mas maayos na buhay. Si Aling Isyang, bagamat tahimik sa likod ng kanilang makinang panahi, ay lihim na naiyak. Ang anak niyang si Alon, na dating maliliit na hakbang lang ang kayang gawin sa kanilang bakuran, ay ngayon nangangarap na ng mas malalaki at malalayong hakbang sa mundo. Hinanda niya ang sarili para sa araw na kailangang pakawalan si Alon, kahit masakit sa isang ina na mawalay sa kanyang anak.
Lalo pang pinagbubuti ni Alon ang kanyang pag-aaral. Tuwing may pagkakataon, binabalikan niya ang mga tinuro ng kanyang lolo, ang halaga ng kultura, ang pagiging masipag, at ang pagmamalasakit sa pamilya. Naging gabay niya ito upang mapanatili ang kanyang focus sa kabila ng mga pangungutya at pagsubok. Hindi niya iniinda ang mga balakid, sapagkat alam niyang ito ay bahagi lamang ng landas patungo sa katuparan ng kanyang mga pangarap. Habang papalapit ang araw ng kanyang pagtatapos, nananatili sa puso ni Alon ang pag-asa at pagmamahal sa pamilya. Alam niyang sa likod ng bawat hirap ay isang bagong simula. Ang kanyang determinasyon at tapang ay hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa lahat ng igorot na tulad niya, na nanangarap ng pantay na respeto at tagumpay sa kabila ng diskriminasyon. Sa bawat patak ng pawis ni Mang Tikyo, sa bawat tahi ng sinulid ni Aling Isyang, at sa bawat aral ni Apo Dulan, nagkaroon si Alon ng pundasyong hindi matitinag ng anumang hamon sa hinaharap. Bago pumanaw si Apo Dulan, tinawag niya si Alon at umupo silang dalawa sa ilalim ng malaking puno ng dapdap sa bakuran. May natatanging lungkot sa mga mata ng matanda habang tinititigan ng kabundukan, tila iniimbak ang bawat tagpo sa kanyang alaala. Alon, mahina niyang tawag, ngunit malinaw at puno ng emosyon ang boses. Alam kong malayo ang mararating mo, ngunit bago ako tuluyang mawala, nais kong mangako ka sa akin. Huwag kayong magsalita ng ganyan, Lolo, tugon ni Alon. Pilit na nilalabanan ang pagluha. Malakas pa kayo, mahaba pa ang panahon natin. Mumiti si Apo Dulan at marahang inabot ang kamay ng apo. Wala nang dapat ipaliwanag, Apo. Ang mahalaga, tandaan mo, kung saan ka man makarating, huwag mong kalimutan ang ugat mo. Iingatan mo ang ating tradisyon, ang ating dangal bilang mga igorot. Mahigpit ang pagkakahawak ni Alon sa kamay ng lolo niya at buong puso siyang sumagot, "Pangako ko po, Lolo, hindi ko po bibiguin ang inyong tiwala." Makalipas ang ilang buwan, pumanaw si Apo Dulan. Ang kanyang mga huling salita ay nanatili sa isipan ni Alon, lalo na noong dumating ang pagkakataong nakuha niya ang isang scholarship sa isang prestihiyosong unibersidad sa Maynila. Bagamat nagdadalawang isip siya sa simula, lalo na't kailangang iwanan ang pamilya sa kabundukan, alam niyang ito ang susi upang matupad ang pangarap niya para sa kanyang mga magulang. Pagdating niya sa lungsod, bumungad kay Alon ang isang ganap na bagong mundo. Matao, mabilis ang galaw ng paligid at halos wala ng bakas ng tahimik na buhay sa Cordillera. Sa simula'y nahirapan siyang makibagay. Ang dati niyang simpleng kasuotan, tradisyonal na pananamit at payak na kilos ay tila na pag-iiwanan sa unibersidad. Sa loob ng campus, marami ang napapatingin sa kanya. Ilang beses niyang narinig ang mga biro at bulong-bulungan sa paligid. "Wow, parang galing sa field trip to ah." Isang estudyanteng hindi niya kilala ang napangiti na may bahid ng pang-aasar habang dumaan siya sa pasilyo. Kahit pagaano kasakit ang ganitong sitwasyon, pinili ni Alon na huwag patulan ang mga ganitong komento. Nagpatuloy siya sa kanyang araw, nag-aaral ng mabuti, pat sinisikap intindihin ang mas komplikado at modernong sistema ng edukasyon. Dito rin niya nakilala si Sario, isang kapwa igorot na mas matagal na sa lungsod. Sa isang klase kung saan na din magkagrupo sila, napansin ni Sario ang pagiging tahimik ni Alon. Matapos ang lecture, nilapitan niya ito. "Bro, igorot ka rin? Di ba?" Tanong ni Sario habang iniabot ang kamay para makipagkamay. Sa wakas, naramdaman ni Alon ang ginhawa ng makahanap ng kababayan sa gitna ng isang banyadang lugar. "Oo," sagot ni Alon, at magiliw niyang tinanggap ang pakikipagkamay. "Ikaw rin?" "Oo, sa Benguet ako," sagot ni Sario. "Kailangan mo ng kasama? Alam ko mahirap sa simula, lalo na kung sanay ka sa tahimik na paligid. Ako na bahala sa'yo." Mula noon, naging magkakaibigan sina Alon at Sario. Tinuruan siya ni Sario ng mga praktikal na bagay, kung paano sumakay ng jeep, saan mabibili ang murang pagkain, at paano makibagay sa mga kamag-aral nila. Si Sario rin ang unang nagturo kay Alon kung paano magbukas ng laptop, isang bagay na hindi niya nakasanayan sa probinsya. "Sige, ganyan lang," sabi ni Sario habang hawak ni Alon ang computer mouse. "Huwag kang tabahan, kayang-kaya mo yan." Nagbiro pa si Sario. "Alam mo,
Kung makakabukas ka ng laptop na to, malapit ka nang maging certified na tagalungsod. Natawa si Alon, kahit papaano'y nabawasan ang kanyang kaba. Sa kabila ng mga tulong ni Sario, hindi pa rin nawawala ang ilan sa mga panunukso mula sa ibang mga estudyante. Sa isang klase sa literatura, halimbawa, nang tanungin ng propesor kung sinong gustong magbasa ng isang tula sa harap, tumayo si Alon. Napansin niya ang ilang estudyanteng gumisi at may ibinulong sa isa't isa. Pagkatapos niyang magbasa, may narinig siyang mahinang tawanan. Parang ang tigas ng accent niya, no? Bulong ng isa. Napakagat-labi si Alon, ngunit hindi siya nagpadaig. Sa halip, itinuloy niya ang kanyang ginagawa. Nanatili siyang tahimik at mababang loob. Sa bawat biro at komentong naririnig niya, mas lalo niyang tinatandaan ang pangako kay Apo Dulan. Hindi niya hahayaang malunod siya ng mga negatibong salita. Alam mo, minsang sabi ni Sario sa kanya habang naglalakad sila pa uwi ng dorm, hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa kanila. Ang mahalaga, kilala mo kung sino ka at alam mo kung ano ang kaya mo. Tumango si Alon. Salamat sa kaibigang nagbibigay lakas sa kanya. Salamat, Sario. Alam kong mahirap pero kaya natin to. Hindi nila alam pero sa bawat pang-api nila, mas lalo akong humuhusay. Patuloy na tinahak ni Alon ang landas ng kaalaman at pagunlad. Bagamat hirap makibagay, hindi niya kinalimutan ang kanyang mga layunin. At sa kabila ng mga pagsubok, nanatili siyang determinado, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang pamilya at para sa pangako sa kanyang yumaong lolo. Pagkatapos ng ilang taon ng tahimik na pagtitiis at pagsusumikap, dumarating din ang mga pagkakataong hindi inaasahan. Isang araw, habang abala si Alon sa kanyang munting kwarto sa dormitoryo, kumatok ang tagapagmana ng dorm. Mr. Wakdagan, may bisita po ngayon sa lobby, isang abogado daw. Agad na nagtataka si Alon. Abogado? Bakit naman siya kakausapin ng isang abogado? Bumaba siya mula sa ikalawang palapag at sa unang sulyap pa lang ay kapansin-pansin ang kanyang bisita. Isang mataas na lalaki na may makapal na salamin, maayos ang bihis at may hawak na itim na portfolio. Magandang araw, bati ng lalaki. Ako si Attorney Severino Batobalani. Bagamat naguguluhan, pinatuloy niya ito sa maliit na receiving area ng dormitoryo. Ano po ang kailangan niya sa akin? Mahinahon niyang tanong. Umupo si Attorney Batobalani at maingat na binuksan ang kanyang portfolio. Ginoo, may napakahalagang impormasyon akong ipapahayag sa iyo. Ang tungkol sa iyong tunay na pagkatao. Lalong lumalim ang kunot sa noo ni Alon. Tunay na pagkatao? Hindi ko po maintindihan. Mataman siyang tinitigan ni Attorney Batobalani. Ang pangalan ng iyong tunay na ama ay Rafael Buenaventura. Siya ang may-ari ng Buenaventura Group of Companies. At ikaw? Ikaw ang nag-iisa niyang anak. Parang biglang nawala ang hangin sa paligid ni Alon. Hindi siya nakapagsalita ng ilang segundo. Ano pong ibig sabihin nito? Tanong niya, halos pabulong. Sa kasawiang palad, iniwan ka ng iyong ama nung bata ka pa upang ilayo ka sa magulong mundo ng negosyo at politika na kanyang ginagalawan. Marami siyang kaaway, maraming gustong bumagsak siya. Sa tingin niya, ang tanging paraan para maprotektahan ka ay ang ilayo ka sa mata ng publiko. Kaya't naiwan ka sa pangangalaga ng iyong ina at ng kanyang pamilya sa Cordillera. Nanginginig ang mga kamay ni Alon habang mahigpit na hawak ang armrest ng upuan. Bakit ngayon ko lang po nalaman ito? Nasaan po siya ngayon? Malungkot na sumagot ang abogado. Ang iyong ama ay nasa malubhang kalagayan. Mayroon siyang malubhang karamdaman at nais niyang makilala ka bago siya tuluyang pumanaw. Kaya niya ako pinadala rito upang maiparating ang lahat ng ito sa'yo. Biglang nagbago ang mundo ni Alon. Ang mga alaalang inakala niyang malinaw ay biglang nagkaroon ng iba't ibang kahulugan. Naging mas malinaw ang dahilan kung bakit tila palaging may kulang sa kanyang pagkabata, bakit laging may tanong na hindi niya masagot tungkol sa kanyang pinagmulan. Pwede po ba akong pumunta sa kanya? Gusto ko siyang makausap. Aniya, puno ng pangungulila at kagustuhang malaman ang buong kwento. Bukod tanging ikaw ang hinihintay niya. Sagot ng abogado, handa akong samahan ka ngayon din. Sa ospital kung saan nakakonfine si Rafael Buenaventura.
Kinailangan ni Alon ng lakas ng loob upang makapasok sa kwarto ng kanyang ama. Hindi niya inakalang makikita niya ang isang taong tila banyaga, ngunit tila bahagi rin ng kanyang sarili. Si Rafael ay payat, mahina at nakahiga sa kama. Ngunit maliwanag pa rin ang kanyang mga mata na waring sinasabi, "Ikaw na ba yan?" Dahan-dahang lumapit si Alon. "Ikaw po ba, si Rafael Buenaventura?" Tanong niya, bagamat alam na niya ang sagot. Numiti si Rafael, bagamat mahina. "Oo, at ikaw si Aliguyon, ang anak ko." Hindi alam ni Alon kung paano mag-uumpisa. "Bakit ninyo po ako iniwan?" Itinanim niya ang tanong, hindi upang sumbatan, kundi upang maunawaan. Huminga ng malalim si Rafael bago sumagot. "Nang ipanganak ka, nasa gitna ako ng pinakamalalaking laban sa negosyo. Nasa ilalim ako ng banta, hindi lang sa negosyo kundi sa buhay ko. Kung pinanatili kita sa tabi ko, baka pati ikaw ay madamay. Ayokong mangyari iyon sa'yo. Kaya tinili kong ilayo ka, kahit gaano pa kahirap. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi kita minahal. Palagi kang nasa isip ko. Palagi." Napuno ng emosyon si Alon. Hindi niya inaasahan ang ganoong paliwanag. Ngunit naunawaan niya ang mga dahilan ng ama. "Gusto ko sanang maramdaman iyon, aniya. Pero salamat po at sinabi ninyo ngayon." Mahinang hinawakan ni Rafael ang kamay ng anak. "Anak, wala akong maiiwang maraming aral sa'yo. Pero isa lang ang pakiusap ko. Magtagumpay ka ng sarili mong sikap. Hindi mo kailangang umasa sa pangalan ko o sa yaman ko. Gamitin mo ang talino, tapang at tiyaga na natutunan mo mula sa iyong pamilya sa Cordillera. Iyon ang magiging tunay mong lakas." Tumango si Alon, puno ng determinasyon. "Pangako ko po sa inyo, hindi ko po bibiguin ang tiwala ninyo." Ilang araw pa lamang ang nakalipas na maalam si Rafael. Ngunit sa halip na maparalisa ng kalungkutan, ginamit ni Alon ang pagkakataong iyon bilang motibasyon. Sinimulan niyang hanapin ang sarili niyang landas. Hinding-hindi kinakalimutan ang mga aral ng kanyang yumaong ama at ang pangakong iniwan niya rito. Sa paglipas ng mga taon, matapos makapagtapos sa unibersidad, nahanap ni Alon ang kanyang sarili na pumapasok sa pintuan ng Buenaventura Group of Companies. Ngunit sa halip na maglakad bilang tagapagmana ng korporasyon, nagdesisyon siyang magsimula bilang isang simpleng empleyado sa accounting department. Isinantabi niya ang kanyang tunay na pangalan at nagpatuloy bilang si Aliguyon Wakdagan, isang ordinaryong aplikante, walang espesyal na pagtrato, at handang dumaan sa karaniwang proseso. "Good morning po, ma'am," bapi niya sa kanyang supervisor na si Ginang Olivia Arcede nang unang araw niyang dumating sa opisina. "Good morning, Mr. Wakdagan," sagot ni Ginang Olivia, kaswalang tono ngunit may bahid ng profesionalismo. "Welcome to the accounting department. Ang trabaho natin dito ay mapanatili ang kaayusan ng mga financial records ng kumpanya. Dito sa opisina, disiplina at dedikasyon ang pinakaimportante." Tumango si Alon, tila bagang pagod ngunit puno ng pag-asa. "Salamat po sa pagkakataon, ma'am. Magtatrabaho po ako ng maayos." Ngunit sa kabila ng determinasyon ni Alon, hindi niya maiwasang mapansin ang mga mata ng ilang kasamahan. Napansin niya agad sina Marites, Junjun at Edsel, mga veteranong empleyado ng departamento, na mukhang abala sa kanilang mga ginagawa, ngunit lingid sa iba ay may nakahandang ngiti ng panunumya. "Oh, si Mr. Wakdagan, medyo kakaiba ang tunog ng pangalan." "Ah?" biro ni Junjun sabay kindat kay Marites. "Hindi lang pangalan, mukhang probinsyano talaga," dagdag ni Marites. Tila sinasadya ang lakas ng boses para marinig ni Alon. Nanatiling tahimik si Alon, abala sa pagsusuri ng mga papeles sa kanyang lamesa. Hindi niya sinasagot ang kanilang mga biro. Sa halip, mas pinili niyang mag-focus sa kanyang trabaho. Alam niya sa kanyang puso na ang pagiging mabuting empleyado at ang pagsusumikap sa trabaho ang magdadala ng respeto sa kanya, hindi mga sagot sa panunuya. "Uy, Aliguyon!" Tawag ni Edsel minsang nakasalubong niya ito sa pantry. "Kumusta ang unang linggo mo? Na-adjust ka na ba?" Tumingin si Alon sa kanya, ngumiti ng bahagya at tumugon ng magalang. "Okay naman po, salamat." "Aba, polite,
Ano? Nakatikim ka na ba ng mga joke nila Junjun? Sabi ko nga kay Marites, mukhang hindi basta-basta magpapadala tong bago natin. Ngunit bagamat magalang si Alon, hindi niya maitago sa sarili ang bigat ng mga pangyayari. Lalo't higit pa sa simpleng biro, naramdaman niya ang tila hindi pantay na tingin ng iba sa kanya. Kahit anong gawin niya, tila nakikita siya ng mga ito bilang iba. Ngunit sa halip na sumuko, ginamit niya ito bilang motibasyon upang ipakita ang kanyang tunay na kakayahan. Isang hapon, habang binubusisi niya ang mga financial records ng isang malaking proyekto, napansin ng kanyang supervisor ang husay ng kanyang trabaho. Dahan-dahang lumapit si Ginang Olivia sa kanyang lamesa. "Aliguyon," ani Ginang Olivia, habang tinitignan ang nakaprint na mga dokumento. "Mukhang napakahusay ng pagkakagawa mo sa report na ito. Maayos ang pagkakaayos ng datos at tama ang mga balanse. Mabuting trabaho." Ngumiti si Alon, isang maliit ngunit makapangyarihang ngiti ng pasasalamat. "Salamat po, ma'am. Sinisigurado mo lang po na maayos lahat. Patuloy mo lang ang ganyang kalidad ng trabaho," sabi ni Ginang Olivia bago siya tumalikod. "Sa huli, mapapansin din ng lahat ang sipag mo." Ang mga salitang iyon ang naging patuloy na tagapagpaalala kay Alon na magpursige. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan. Patuloy ang pangungutya ng ilan, ngunit tahimik niyang nilabanan ang mga ito sa pamamagitan ng kasipagan. Hindi niya kailanman ipinahayag na siya ang tagapagmana ng kumpanya, sapagkat naniniwala siyang ang respeto at tagumpay ay kailangang mapagtagumpayan mula sa sarili niyang pagsisikap. Habang araw-araw siyang nag-overtime upang siguraduhing maayos ang bawat detalye ng mga report, unti-unting nagkaroon ng tiwala sa kanya ang ilang kasamahan. Hindi ito halata, ngunit naramdaman niyang humina ang mga biro. Naging mas seryoso na ang pakikitungo sa kanya ng iba. At sa kabila ng patuloy na hamon, nanatili siyang mapagkumbaba at tapat sa kanyang gawain. Sa bawat pagtapos ng araw, iniisip niya ang pangako niya sa kanyang ama at sa kanyang lolo, na magsusumikap at magtatagumpay sa sariling sikap, na walang itinatagong pangalan o kayamanan ang magdidikta ng kanyang halaga bilang tao. Lumipas ang 2 taon, at sa kabila ng maayos na trabaho ni Alon, patuloy ang pangungutya ni Junjun at Marites. Sa bawat company gathering, palagi silang may hanash tungkol sa kanyang background. "Uy Junjun," bulong ni Marites sa tabi ng buffet table. "Tingnan mo yon. Mukhang hindi sanay sa mga ganiting lugar, no?" "Parang laging first time sa lungsod," tugon ni Junjun habang kunwari pumipili ng pagkain. "O baka naman ginagaya lang ang nakikita sa TV." Tila laging nakaabang ang dalawa sa mga pagkakataong mapapahiya si Alon. Isang beses, nang may quarterly financial presentation sa harap ng mga department heads, nilagyan ni Marites ng maling figures ang isang spreadsheet na dapat sana'y ipepresent ni Alon. Sa kalagitnaan ng meeting, habang ipinaliliwanag niya ang mga numero, bigla itong kinu-question ng boss. "Aliguyon," sabi ng kanilang boss na si Ginoong Vicente, hawak ang papel na may mga revised figures. "May discrepancy dito sa sinumite mong report. Mukhang mali ang projections mo." Napalunok si Alon. Sinuri niya ang papel na ipinasa ni Marites at doon niya nakita ang mga numerong hindi tumutugma. Alam niyang hindi siya ang nagkamali, ngunit imbes na magturo ng ibang tao, humingi siya ng paumanhin. "Pasensya na po, sir. Susuriin ko po ulit at ipapasa ang tamang datos bago matapos ang araw." Nagmamatigas na nakaupo sa likod si Marites, kunwari abala sa pag-aayos ng kanyang mga papel. Alam niyang siya ang may dawa noon, ngunit pinili ni Alon na huwag nang gumawa ng iskandalo. Pagkatapos ng meeting, bumalik siya sa kanyang mesa at pahinik na inayos ang spreadsheet. Malungkot siyang nagtrabaho, ngunit ang bawat galaw niya ay maingat at tapat, hanggang sa maipasa niya ang tamang report. Nang sumunod na linggo, tinawag siya ng HR officer na si Mirna. "Aliguyon," wika nito habang pinapasok siya sa opisina. "May mga naririnig akong comments na hindi maganda tungkol sa trabaho mo. Gusto kong malaman, may problema ka ba sa team mo?" Nagulat si Alon. Alam niyang may usap-usapan tungkol sa kanya. Ngunit hindi niya inasahan na umabot ito sa HR. Gumitig siya kay Mirna.
At sa loob-loob niya ay gusto niyang sabihin ang lahat ng totoo. Ang sabitahe, ang panunukso, ang diskriminasyon. Pero sa halip, pinili niyang ilihim iyon. Wala naman ma'am, sabi niya. Minsan lang po siguro may mga misunderstandings, pero ayos naman po. Tiningnan siya ni Myrna, parang nagtataka. Sigurado ka ba? Kung may kahit anong problema, pwede mong sabihin sa akin. Nandito ako para tumulong. Ngumiti si Alon bagamat pilit. Salamat po ma'am, ayos lang po ako. Paglabas niya ng HR office, nakaramdam siya ng ginhawa. Hindi dahil wala na siyang iniisip na problema, kundi dahil mas pinili niyang lumaban sa ibang paraan. Hindi sa pamamagitan ng sumbong o galit, kundi sa pamamagitan ng maayos at maaasahang trabaho. Alam niyang hindi iyon ang pinakamadaling solusyon, ngunit iyon ang sa tingin niya ay makapapanatili ng kanyang dignidad. Sa kabila ng mga panunukso, unti-unting napansin ng management ang husay ni Alon sa paggawa ng mga financial report. Tuwing may mga bagong projects o initiatives, siya ang madalas i-assign para mag-audit ng budget at expenses. Sa dami ng mga numero at analysis na kailangang gawin, naging haligi siya ng department. Dumarating ang mga oras na naski si Ginoong Vicente na minsan nagalit sa kanya dahil sa mga maling figures, ay lumalapit na ngayon upang humingi ng payo. Aligo yon. Tawag ni Ginoong Vicente isang araw habang nasa conference room. Tulungan mo ako sa pag-check ng upcoming budget proposal ng marketing team. Siguraduhin natin na wala ng discrepancies tulad ng dati. Sure po sir, sagot ni Alon. Sa kabila ng lahat ng nangyari, patuloy siyang nagbibigay ng maayos na resulta. Ang tagumpay na ito ay hindi nalilingid sa HR at management. Nagsimula na ring mapansin ng ibang supervisors ang kanyang kasipagan. Minsan, pinawag siya ni Ginang Olivia sa kanyang opisina. Aligo yon, sabi niya. Alam mo ba kung bakit madalas kang i-assign sa mga crucial projects? Hindi po ma'am, sagot ni Alon, nagtataka. Dahil ikaw ang pinaka-maaasahang empleyado sa team, tugon ni Ginang Olivia. Hindi ka nagrereklamo, tahimik kang nagtatrabaho at lagi mong natatapos ng maayos ang mga tasks. Ipagpatuloy mo lang yan at sigurado akong malayo pa ang mararating mo. Nanatiling tahimik si Alon habang nakikinig, ngunit sa loob-loob niya naramdaman niya ang isang munting kasiyahan. Hindi man niya masabi ang lahat ng pinagdaanan niya, naramdaman niyang may mga nakakakita pa rin ng kanyang halaga. Sa halip na magalit, lalong lumalim ang kanyang determinasyon na ipakita sa lahat kung ano ang kaya niyang gawin. At kahit patuloy ang panunukso, pinili niyang bumangon, magpatuloy at magtagumpay. Sa gitna ng abalang opisina, dumating ang balita na may malaking discrepancy sa isa sa mga annual financial reports ng Buenaventura Group. Ito ay isang sensitibong issue na hindi lamang maaaring makasira sa reputasyon ng kumpanya kundi posibleng magdulot ng malaking pagkalugi kung hindi maaayos. Si Ginang Olivia, ang supervisor ni Alon, ang siyang naatasang resolbahin ito. Subalit sa dami ng dokumento at bilang ng mga proyekto na kanyang hinahawakan, hindi niya malaman kung paano isasagawa ng mabilis at tama ang pagre-review ng report. Si Alon, bagamat abala sa sarili niyang mga gawain, napansin ang bigat ng pasaning dinadala ng kanyang boss. Hindi siya sinabihan ni Ginang Olivia na tumulong, ngunit sa kanyang sariling kusa, sinuri niya ang mga datos. Isang gabing naiwang bukas ang ilaw sa opisina, palihim niyang inisa-isa ang bawat sheet at kinwenta ang bawat kolum ng figures. Hanggang sa madiskubre niya ang ugat ng discrepancy, isang maling coding sa cost allocation na nagresulta sa malaking overstatement sa expenses. Agad niyang inayos ito at iniwan ang kopya sa desk ni Ginang Olivia kinabukasan. Nang makita ni Ginang Olivia ang maayos na report, agad niya itong dinala sa quarterly management meeting. Nang tanungin siya kung paano niya nalutas ang problema, tanging sagot niya, isang empleyado mula sa accounting department ang tahimik na tumulong. Siya ang nakakita ng mismong mali at nagbigay ng tamang data. Sa kabila ng hindi pagbanggit ng pangalan, ramdam ni Alon na ang ginawa niyang aksyon ang nagligtas sa kumpanya mula sa mas malaking problema.
Hindi nagtagal, tinawag siya ni Ginang Olivia sa opisina nito. Aliguyon, wika nito nang siya'y pumasok. Alam mo bang ang ginawa mo ay hindi lamang nagligtas ng report kundi nagligtas din ng trabaho ng ilang tao rito? Nagulat si Alon ngunit nanatiling mahinahon. Hindi po. Ginawa ko lang po kung ano ang tama. Tumango si Ginang Olivia. Seryoso ngunit may ngiti. May nakikita akong potensyal sa'yo. May posisyon na bubiksan para sa isang senior analyst at gusto kong subukan mong mag-apply. Sa tingin ko'y kaya mong humawak ng mas malaking responsibilidad. Napakamot ng ulo si Alon, halatang nag-aalangan. Senior analyst po? Parang malaki pong hamon yun para sa akin. Hindi ko po alam kung kaya ko. Aliguyon. Sagot ni Ginang Olivia. Hindi ko ito ipapayo sa'yo kung hindi ko nakikita na kaya mo. Subukan mo lang, wala namang mawawala. Pag-uwi sa dormitoryo, pinag-isipan ni Alon ng sinabi ni Ginang Olivia. Hindi niya maalis sa isip ang mga pangarap para sa kanyang pamilya sa Cordillera. Sa wakas, kinabukasan, isinumite niya ang kanyang aplikasyon. Sa mga sumunod na linggo, dumaan siya sa masusing screening at interviews. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng tawag mula sa HR. Mr. Wakdagan, sabi ng HR officer. Congratulations, na-promote ka bilang senior analyst. Hindi makapaniwala si Alon. Nang ipahayag ito sa team, may halong reaksyon ang mga kasama niya. Sina Junjun at Marites, bagamat ngumiti at bumati ng formal, ay halatang hindi natuwa. Aba, senior analyst na si Probinsyano, bulong ni Marites kay Junjun habang nasa pantry. Ano kayang drama ang ginawa niyan para ma-promote? Hindi nakaligtas kay Alon ang mga ganitong usapan. Pero gaya ng dati, pinili niyang huwag nang patulan ang pangungutya. Sa halip, pinakita niya sa araw-araw ang kanyang kakayahan sa bagong posisyon. Hindi maikakaila na mas marami siyang responsibilidad, ngunit nagawa niyang mapanatiling malinis at maayos ang bawat report na kanyang hinahawakan. Samantala, sa gitna ng kanyang tagumpay sa opisina, nakarating sa kanya ang balitang nangangailangan ng tulong ang kanilang baryo sa Cordillera. Ang kanilang lokal na paaralan ay kulang na kulang sa pondo at maraming kabataan ang hindi makapasok dahil sa kakulangan ng mga kagamitan at maayos na pasilidad. Habang tinitignan niya ang kanyang bagong payslip, hindi maiwasan ni Alon ang mag-isip ng paraan upang makatulong. Ito na ang pagkakataong maitaguyod ang kanyang pangarap, ang magbalik sa kanyang komunidad at mag-ambag sa edukasyon ng mga bata. Ang Buenaventura Group of Companies ay nagdaos ng kanilang ika-50 anibersaryo sa isang marangyang ballroom ng isang kilalang hotel sa lungsod. Ang event ay dumalo ang mga pinakamalalaking shareholders, matataas na opisyal ng kumpanya at ilang kilalang negosyante. Puno ng dekorasyong ginto at pilak ang venue, na sinamahan ng live orchestra at piling pagkain mula sa pinakamahalagang caterer ng lungsod. Ang gabi ay puno ng pasasalamat at pagbabalik tanaw sa mahabang kasaysayan ng korporasyon. Si Alon, gaya ng nakasanayan, dumating ng maaga. Suot ang isang simpleng ngunit maayos na suit, nagpunta siya sa likod ng bulwagan kung saan madalas siyang pumuwesto sa mga ganitong okasyon. Bagamat kilala na siya ngayon bilang isang senior analyst na laging maaasahan, hindi siya sanay sa mga magagarbong pagtitipon. Mas komportable pa rin siyang nagtatrabaho ng tahimik kaysa tumanggap ng atensyon. Nang makita siya ng ilang mga office mate, nagbatian sila ngunit may ilang nagtanong, "Oh, Aliguyon, bakit parang seryoso ka ngayon?" Biro ni Edsel habang hawak ang isang baso ng wine. "Wala naman," sagot ni Alon nang may mahinang ngiti. "Nasanay lang akong tahimik sa ganitong mga event." "Hindi ka pa rin marunong mag-enjoy ha?" dagdag ni Marites. Ang tono ay may halong pang-asar. Nagkunwaring hindi niya narinig ang komentong iyon at tumingin na lamang siya sa stage kung saan nagsimula ng magtipon-tipon ang mga pangunahing opisyal ng kumpanya. Napansin niyang naroroon na si Ginang Olivia at ang iba pang senior executives. Maya-maya pa, tumayo si Ginoong Vicente, ang kasalukuyang Chief Operating Officer ng Buenaventura Group, at lumapit sa mikropono. "Magandang gabi sa inyong lahat. Simula nito. Ngayong gabi, hindi lamang tayo magdiriwang ng ating 5 dekada ng tagumpay,
kundi magbibigay-pugay rin tayo sa mga nag-ambag ng kanilang talino at sipag upang maging matagumpay ang ating kumpanya. Ngunit bago ang lahat, nais kong ipakilala sa inyo ang isang natatanging panauhin, ang nag-iisang anak ng ating yumaong tagapagtatag na si Rafael Buenaventura, ang tunay na tagapagmana ng Buenaventura Group. Sa pagkarinig nito, halos pumigil ang oras para kay Alon. Naramdaman niyang biglang tumingin ang lahat sa direksyon niya. Pumasok mula sa gilid ng stage ang isang lalaki na hawak ang mikropono. Si Attorney Severino Batobalani, ang abogado ng kanyang ama. Ngumiti ito nang makita si Alon. "Managinoot ginang," sabi ni Attorney Batobalani, "ipinagmamalaki kong ipahayag sa inyo na si Aliguyon Wakdagan, ang kilala ninyong masipag na empleyado sa accounting department, ay walang iba kundi si Alon Buenaventura, ang anak ng ating yumaong CEO." May ilang segundo ng katahimikan sa bulwagan. Ang kilalang pangalan ng kanyang ama, Buenaventura, ay parang kidlat na tumama sa bawat isa. Kasunod nito ang bulungan at nagtataas ang kilay. Kitang-kita sa mga mata ni Junjun at Marites ang pagkagulat. "Ano daw?" bulong ni Junjun kay Marites. "Siya? Tagapagmana? Hindi totoo yan." Ngunit bago pa makapag-react ng husto ang dalawa, muling nagsalita si Ginoong Vicente, na yon ay tila mas masigla. Gaya ng sinabi ni Attorney Batobalani, si Alon ay hindi lamang isang empleyado. Siya ang tunay na tagapagmana ng Buenaventura Group. At ngayong gabi, opisyal naming inihahayag na siya na ang susunod na presidente ng kumpanya. Halos mabitawan ni Marites ang hawak niyang wine glass. Anong nangyayari? Paano nangyari to? Siya pala ang anak ng CEO. Hindi makapaniwala si Junjun. Kaya pala hindi siya kailanman nagsalita tungkol sa pamilya niya. Lahat ng panahon na tinutukso natin siya. Samantala, tahimik na nakatayo si Alon. Ramdam niya ang init ng tingin ng mga tao sa paligid. Lumapit sa kanya si Ginang Olivia. Ngumiti at bumulong. "Alon, karapat-dapat ka rito. Magtiwala ka sa sarili mo." Mabagal ang naging kilos niya papunta sa stage. Hindi siya sanay sa spotlight, ngunit nang makaharap na ang mikropono, tumingin siya sa buong bulwagan. Alam niyang ito ang pagkakataon para magsalita. "Magandang gabi sa inyong lahat." Simula niya, "Ako po si Alon Buenaventura, ngunit mas nakilala ninyo ako bilang Aliguyon Wakdagan. Nais ko lamang pong sabihin na wala akong layuning itago ang aking pagkatao. Ninais ko lamang patunayan ang aking sarili sa pamamagitan ng pagsusumikap, hindi sa pangalan ng aking ama." Nagbigay-pugay siya sa kanyang yumaong ama na kahit sa maikling panahon nilang magkasama ay nagbigay sa kanya ng inspirasyon. "Kung may isang bagay akong natutunan mula sa kanya," wika ni Alon, "ito ay ang pagpapahalaga sa sipag, tiyaga at pagkakaroon ng mababang loob." Pagkatapos ng kanyang maikling talumpati, nagpalakpakan ang mga tao. Bagamat halata ang gulat sa ilan, nakita rin niya ang pagtanggap at paggalang sa kanilang mga mukha. Ngunit sa isang sulok, nandoon sina Junjun at Marites, parehong tila hindi pa rin makapaniwala sa kanilang naririnig. Nang matapos ang event, nilapitan siya ng dalawa. Una si Junjun, halatang nag-aalangan. "Alon, sorry sa mga nasabi namin noon. Hindi namin alam." Tumango si Marites. "Oo nga, pasensya na sa lahat. Hindi ka namin tinrato ng tama." Ngumiti si Alon, isang ngiting puno ng pag-unawa. "Wala iyon. Ang mahalaga, natututo tayong lahat sa ating mga pagkakamali." Ang simpleng tugon niyang iyon ang lalong nagpatibay ng kanyang imahe bilang isang mapagpatawad at mapagpakumbabang lider. Ipinakita niya na hindi kailanman kailangang gumanti o magpataw ng galit. Sa halip, pinili niyang mamuhay ayon sa aral na kanyang yumaong ama, na ang tunay na lakas ay nasa mabuting asal at pagtulong sa iba. Sa kanyang unang linggo bilang CEO, agad na inikot ni Alon ang iba't ibang departamento ng Buenaventura Group. Sa bawat opisina, huminto siya upang makipag-usap sa mga empleyado. Hindi siya nagpunta doon bilang isang boss na naninita, kundi bilang isang leader na gustong makinig. Binati niya ang bawat isa, sinubukan nilang kausapin sa magaan na paraan. "Magandang umaga po," bati ni Alon sa isang grupo ng mga analyst sa finance department. "Kumusta naman po ang workload natin?
may mga pangangailangan po ba tayo na hindi pa nabibigyang pansin? Nagulat ang mga empleyado. Sanay sila sa mga opisyal na naguutos mula sa taas. Hindi sa isang CEO na tumitigil para makinig. Okay naman po sir. Medyo tight lang minsan ang deadlines. Sagot ng isa. Halatang nagtataka kung bakit nagtatanong ang mismong CEO. Siguraduhin nating may sapat kayong resources. Sagot ni Alon. At kung kailangan nyo ng tulong, huwag kayong mahihiyang magsabi. Nandito tayo para magtulungan. Ang kanyang pagiging approachable ay mabilis na kumalat sa opisina. Nagkaroon ng pagbabago sa paraan ng pagtingin ng mga empleyado sa kanilang liderato. Hindi nagtagal, naglunsad si Alon ng mga bagong patakaran kontra diskriminasyon. Itinaguyod niya ang isang mas inklusibong kultura, kung saan bawat empleyado, anuman ang kanilang pinanggalingan o pagkatao, ay tinuturing na mahalagang bahagi ng kumpanya. Isang araw, nagkaroon ng town hall meeting sa opisina. Tumayo si Alon sa gitna ng mga empleyado at ibinahagi ang kanyang layunin. Sa Buenaventura Group, naniniwala ako na ang pagkakaiba-iba ng ating kultura ay isang kalakasan, hindi isang hadlang. Gusto kong marinig ang mga kwento ninyo, ang mga opinyon ninyo. Kung may nais kayong ibahagi o imungkahi, ang pintuan ng opisina ko ay laging bukas. Ang kanyang pahayag ay nagbigay inspirasyon sa marami. Unti-unti, natutong tanggapin ng mga empleyado ang kultura ng isa't isa. Sa mga company events, hindi na pinagtatawanan ang tradisyonal na pananamit ng ilang empleyado. Sa halip, hinihikayat ni Alon na ipakita ang kanilang natatanging kultura. Inilunsad niya ang Heritage Day, isang taunang event kung saan maaaring ibahagi ng lahat ang kanilang tradisyon, pagkain at sining. Sir Alon, tanong ng isang empleyado sa event, bakit po mahalaga sa inyo ang kultura ng bawat isa? Ngumiti si Alon. Dahil ang bawat kultura ay may kwento. Ang kwentong iyon ang bumubuo sa ating pagkatao. At kapag natututo tayong pahalagahan ang kwento ng iba, mas nagiging matibay ang ating samahan. Hindi nagtagal, naging inspirasyon si Alon sa buong kumpanya. Ang kanyang kababaang loob at dedikasyon ay nagtulak sa iba na maging mas produktibo, mas maunawain. At mas bukas sa pagbabago. Nagkaroon ng mas magandang pakikitungo sa bawat departamento at pati ang mga dating magkaaway na teams ay nagkaisa upang makamit ang mga bagong goals ng kumpanya. Ukod sa internal na pagbabago, nagsimula rin si Alon ng mga makabuluhang proyekto sa labas ng kumpanya. Isa sa mga pangunahing misyon niya ay ang pagtulong sa mga komunidad sa Cordillera at iba pang probinsya. Gumawa siya ng programa na tinawag niyang Balik Kultura, kung saan nagbibigay ang kumpanya ng scholarship sa mga kabataang gustong pag-aralan ang kanilang lokal na sining at tradisyon. Nang tanungin siya ng isang reporter mula sa isang sikat na business magazine tungkol sa programang ito, sinabi niya, naniniwala akong ang tagumpay ay hindi nasusukat sa kita ng kumpanya. Nasusukat ito sa kung paano tayo nakakatulong sa mga komunidad, sa kung paano natin napapabuti ang buhay ng mga tao. Sa ilalim ng programang Balik Kultura, nakapagpatayo si Alon ng mga library sa ilang baryo sa Cordillera. Inilunsad din niya ang Project Tanglaw, isang rural electrification program na naglalayong mabigyan ng ilaw ang mga liblib na lugar. Ang bawat hakbang ay kanyang binabantayan. Sinisiguradong ang bawat sentimo ng pondo ay ginagamit ng tama. Alon, tanong ng isa sa mga kaibigan niyang empleyado, bakit ka pa nag-aabala sa ganito? Hindi ba sapat na ang tagumpay mo rito sa opisina? Ang totoo, sagot ni Alon, ang tagumpay dito sa opisina ay walang halaga kung hindi ko magagamit para makatulong sa iba. Ipinangako ko noon sa sarili ko na ang bawat hakbang ng tagumpay ko ay magsisilbing hakbang din para sa mga nangangailangan. Ang media ay napansin ang mga hakbang na ito. Hindi nagtagal na isama siya sa isang prestihiyosong listahan ng Top 10 Most Inspirational Young CEOs. Ang headline ng artikulo, Alon Buenaventura, From Mountain Trails to Corporate Halls. Sa loob ng article, binanggit ang kanyang kahanga-hangang kwento.
ang mula sa pagiging isang simpleng empleyado hanggang sa maging leader na nagdadala ng positibong pagbabago sa kumpanya at komunidad. Sa bawat pagbanggit ng kanyang pangalan, hindi siya nagpabaya sa kanyang misyon. Hindi siya nagpahinga. Hindi siya nagmalaki. Sa halip, patuloy siyang nagtrabaho, patuloy siyang nakinig, at patuloy siyang nagbigay ng pagkakataon sa iba. Ang kanyang kababaang loob ang naging sandigan ng kanyang liderato at ang kanyang tunay na pagmamalasakit ang dahilan kung bakit naging inspirasyon siya sa marami. Pagkaraan ng ilang taon bilang CEO ng Buenaventura Group, napagdesisyonan ni Alon na gumawa ng mas malalim na hakbang para sa kanyang mga kababayan sa Cordillera. Sa tulong ng mga pondong naiipon ng kumpanya at sa pakikipagtulungan sa mga lokal na lider, sinimulan niyang itayo ang isang foundation na magbibigay ng edukasyon at kabuhayan sa kanilang rehiyon. Tinawag niya itong Dulangan Foundation bilang pagbibigay pugay sa kanyang yumaong lolo, si Apo Dulan, na nagturo sa kanya ng halaga ng pagkakakilanlan at tradisyon. Sa pagbubukas ng Dulangan Foundation, nagdaos ng isang seremonya sa gitna ng baryo kung saan siya lumaki. Dumalo ang mga lokal na opisyal, mga guro, at mga residente, pati na rin ang ilang miyembro ng media na nais makita ang proyekto ni Alon. Napuno ng tag-asa ang paligid habang nagpahayag si Alon ng kanyang layunin. Ang Dulangan Foundation, aniya habang nakatayo sa entablado, ay hindi lamang para sa edukasyon. Ito ay para sa ating kultura, para sa ating kabuhayan, at para sa kinabukasan ng ating mga anak. Nais kong makapag-iwan ng isang bagay na magtatagal, isang bagay na makapagpapabuti sa buhay ng bawat pamilya dito sa Cordillera. Nagpalakpakan ng mga tao at maraming residente ang naiyak. Para kay Alon, ang araw na iyon ay isa sa mga pinakamahalaga sa kanyang buhay. Bagamat matagumpay na siya sa negosyo, ibang klasing kasiyahan ang makitang ang kanyang pinagpaguran ay nagiging daan para makatulong sa kanyang komunidad. Makalipas ang ilang buwan, iginawad ng lokal na gobyerno ang parangal kay Alon bilang isang bayaning negosyante. Ang simpleng seremonya ay ginanap sa bulwagan ng kanilang munisipyo. Habang tinatanggap niya ang plake mula sa alkalde, nagpahayag siya ng pasasalamat. "Hindi ko po inaasahan ito," ani Alon habang hawak ang parangal. "Ang tanging hangad ko lamang ay ang makatulong. Ang karangalang ito ay para sa lahat ng mga igorot na hindi tumitigil mangarap. Para sa bawat pamilya sa Cordillera na patuloy na nagtutulungan." Ang balitang ito ay mabilis na kumalat. Sa social media at sa mga lokal na pahayagan, lumitaw ang mga artikulo at kwento ng tagumpay ni Alon. Naging inspirasyon siya sa maraming kabataang igorot na dati walang tiwala sa kanilang sariling kakayahan. Maraming mag-aaral mula sa malalayong lugar ang tumadayo sa Dulangan Foundation upang makapag-aral at makakuha ng libreng training para sa kabuhayan. May mga seminar sa agrikultura, likhang sining, at modernong teknolohiya na ibinibigay ng mga eksperto na personal na kinumbida ni Alon. Isang araw, sa gitna ng kanyang abalang schedule, nilapitan siya ng isang grupo ng mga politiko. Inalok nila siya na tumakbo bilang gobernador ng Cordillera. "Alon," wika ng isa sa kanila, "ang pangalan mo ay kinikilala na sa buong rehiyon. Wala nang mas angkop na mamuno sa atin kaysa sa isang katulad mo." Sandaling nag-isip si Alon bago sumagot. "Pasensya na po," aniya ng may magalang na tono, "pero naniniwala akong mas makakabuti akong maglingkod bilang negosyante. Sa ganitong paraan, mas madali kong maitutok ang aking oras at resources para sa ating mga proyekto. Sa palagay ko po, dito ako mas magiging epektibo." Bagamat nabigo ang mga politikong kumbinsihin siya, nakuha nila ang sagot na may respeto at malinaw na intensyon. Para kay Alon, mas mahalaga ang patuloy na paggawa ng makabuluhang proyekto kaysa makisawsaw sa mundo ng politika. Ang kanyang pananaw ay nanatiling simple. Gamitin ang kanyang tagumpay upang makatulong, hindi upang magkaroon ng kapangyarihan. Isang makabuluhang proyekto ang kanyang natapos ilang taon matapos ang pagtatag ng Dulangan Foundation. Naitayo niya ang isang modernong eskwelahan sa kanilang baryo.
Ang eskwelahang ito ay hindi lamang ordinaryong paaralan. Mayroon itong mga laboratorio para sa agrikultura, isang art center, at isang library na puno ng mga aklat tungkol sa kultura ng Igorot. Itinayo niya ito bilang paggunita kay Apo Dulan, ang kanyang lolo na nagturo sa kanya ng kahalagahan ng kaalaman at tradisyon. Sa pagbubukas ng eskwelahan, dumating ang maraming kabataan, mga magulang at guro. Nasa likod ng stage ang isang malaking larawan ni Apo Dulan, nakangiti habang nakatingin sa kabundukan. Humarap si Alon sa mga tao at nagpasalamat. Sa tuwing papasok kayo dito, sabi niya sa mga estudyante, alalahanin ninyo si Apo Dulan. Ang paaralang ito ay alay sa kanyang alaala at sa inyong lahat. Gamitin ninyo ang kaalaman para paunlarin ang sarili at ang ating komunidad. Ang pagbubukas ng modernong eskwelahan ay nagmarka ng bagong kabanata sa buhay ni Alon bilang isang lider na tunay na nakaugat sa kanyang mga pinagmulan. Hindi na lamang siya kilala bilang isang matagumpay na CEO. Siya ngayon ay isang simbolo ng pag-asa at pagbabago para sa Cordillera. Sa bawat proyektong kanyang tinatapos, sa bawat batang natutulungan ng Dulangan Foundation at sa bawat kwentong lumalaganap tungkol sa kanyang kababaang loob, patuloy niyang ipinapakita na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa ikabubuti ng nakararami. Sa kabila ng maraming taon ng tensyon at hindi pagkakaintindihan, dumating din ang araw na hinintay ni Alon. Isang umaga, habang abala siya sa pag-aayos ng kanyang presentation para sa quarterly performance review, kumatok si Junjun sa pintuan ng opisina. Agad itong humingi ng permiso upang makausap siya ng pribado. Sir Alon, may oras po ba kayo? Gusto ko sanang makipag-usap, sabi ni Junjun, halatang kinakabahan. Tumango si Alon, iniwan ang ginagawa at inalok si Junjun na maupo sa maliit na conference table sa loob ng kanyang opisina. Sumunod naman si Marites, na halata rin ang nerbiyos sa muka. Sir, bungad ni Marites habang nakatingin kay Junjun na tila hinihintay itong magsalita. Gusto sana naming humingi ng tawad sa lahat ng mga nagawa namin noon. Napatingin si Alon sa kanilang dalawa. Alam niyang hindi madali para sa mga ito na lumapit. Lalo pat kilala niya sila bilang mga taong may pride. Huminga siya ng malalim at tumugon. Ano ba ang nasa isip ninyo? Dahan-dahang nagsalita si Junjun. Sir, hindi namin alam kung paano magsisimula. Pero alam naming mali ang naging pakikitungo namin sa inyo noon. Lahat ng panunuya, lahat ng paghusga. Alam naming hindi iyon tama. Naiintindihan namin kung galit kayo sa amin, pero nais naming mag-sorry. Huwag na po sana ninyong palakihin pa. Hinayaan ni Alon na magsalita sila ng buo. Hindi niya inisip na ito ang tamang pagkakataon para sermonahan sila. Nang matapos si Marites sa kanyang sariling paghingi ng tawad, marahang sumagot si Alon. Salamat sa paglapit ninyo. Aniya, tinitigan ang dalawa sa mata. Alam kong hindi madaling aminin ang pagkakamali. At gusto kong malaman ninyo na hindi ko kayo kinikimkiman ng galit. Lahat tayo ay nagkakamali at mahalaga ang pag-aminin at pagsisikap na magbago. Hindi napigilan ni Marites na mapangiti ng kaunti. Salamat sir, hindi namin inakalang papatawarin ninyo kami. Tumango si Junjun. At gusto rin naming magbago. Sir, kung may pwede kaming gawin para makabawi, sabihin nyo lang. Mula noon, nagbago ang ihip ng hangin sa opisina. Si Junjun, na dating madalas mamuna sa kapwa, ay naging mas maingat at mas mabait sa kanyang mga kasamahan. Si Marites naman na kilalang mapanlait noon ay natutong magpasalamat at magbigay puri sa mabubuting gawain ng iba. Unti-unting naramdaman ng buong team ang pagbabago sa samahan. Hindi nagtagal, nakita ni Alon ang potensyal ni Junjun na maging isang mas mahusay na empleyado. Inalok niya ito ng espesyal na training program sa isang prestihiyosong accounting school. Sa unay nag-aalangan pa si Junjun. Sir, hindi ko po alam kung kaya ko. Baka mapahiya lang ako. Ngunit tiniyak ni Alon, naniniwala ako sa kakayahan mo, Junjun. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito.
Alam kong magagamit mo ito hindi lang para sa sarili mo, kundi para rin sa buong team. Nag-aral si Junjun sa programa at sa pagbabalik niya sa opisina, malaking pagbabago ang napansin ng lahat. Mas tiwala na siya sa sarili at mas mahusay sa kanyang trabaho. Ang bagong kaalaman ni Junjun ay hindi lamang nakatulong sa kanyang personal na karera, kundi nagdulot din ng mas maayos na daloy ng trabaho para sa buong department. Sa ganitong paraan, nawala ang dating toxic na kultura sa opisina. Sa halip, nabuo ang isang samahang puno ng respeto at suporta. Kung dati takot ang mga empleyado na magkamali dahil sa mga mapanuring mata, ngayon ay nagbibigayan sila ng tulong at payo upang mapabuti ang bawat proyekto. Ang opisina na dating puno ng tensyon ay naging isang lugar kung saan masaya ang lahat na magtrabaho. Bukod pa rito, patuloy na nagbigay ng inspirasyon si Alon sa buong kumpanya. Hindi niya ginawang magarbo ang kanyang posisyon bilang CEO. Sa halip, palaging magaan ang kanyang pakikitungo sa bawat empleyado, mula sa mga senior executives hanggang sa mga baguhang intern. Kapag may nagtanong, handa siyang makinig. Kapag may problema, bukas ang kanyang pintuan. Sir Alon, sabi ng isang empleyado minsang natapos ang quarterly meeting, paano niyo po nagagawang maging ganyan ka-humble? Kayo na po ang pinakamataas na posisyon sa kumpanya. Ngumiti si Alon. Lagi kong iniisip na hindi ako makakarating dito kung hindi dahil sa tulong ng ibang tao. At alam ko rin kung paano ang pakiramdam ng magsimula sa baba. Kaya't masaya akong makatulong at magbigay ng suporta dahil ang tagumpay ng isa ay tagumpay nating lahat. Sa ilalim ng maayos na liderato ni Alon, lumago ng husto ang Buenaventura Group, lumakas ang tiwala ng mga kliyente, dumami ang partnerships at dumoble ang kita ng kumpanya. Pero higit sa lahat, naging magandang ehemplo ang kumpanya ng isang lugar kung saan may respeto, pagkakaisa at oportunidad para sa lahat. Sa pamamagitan ng kababaang loob at dedikasyon ni Alon, nagkaroon ng bagong layunin ang bawat empleyado. Hindi lamang magtagumpay para sa sarili, kundi magtagumpay ng magkasama. Isang araw, sa gitna ng isang outreach event sa Benguet na inorganisa ng Dulangan Foundation, nagkakailala sina Alon at Amihan. Isa siyang guro sa isang maliit na elementarya school sa kabundukan. Nakatali ang kanyang mahabang buhok sa simpleng bun at ang kanyang kasuotang tradisyonal ay nagpapakita ng pagmamalaki sa kanyang pinagmulan. Sa unang pagkikita pa lang nila, ramdam na ni Alon ang kakaibang init at malasakit na taglay ni Amihan. Magandang araw po. Bati ni Amihan habang inaalalayan ang ilang mag-aaral na may bit-bit na mga aklat. Maraming salamat po sa pagdala ng mga bagong libro para sa aming paaralan. Napakalaking tulong po nito sa mga bata. Mumiti si Alon at tumango. Ang totoo, kami ang dapat magpasalamat. Ang inyong dedikasyon bilang guro ang tunay na inspirasyon. Kami ay narito lamang upang suportahan ang inyong ginagawa. Habang tumatagal ang araw, napansin ni Alon ang husay ni Amihan sa pakikitungo sa mga bata. Hindi lamang siya simpleng nagtuturo ng mga leksyon. Tinuturuan din niya ang mga ito ng mga tradisyonal na sayaw at awitin ng kanilang tribo. Nakikita niya kung paano siya tinitinala ng mga magulang at komunidad. Napansin din ni Alon na ang pagiging masayahin at maasikaso ni Amihan ay kaakit-akit, hindi lamang sa kanyang mga estudyante kundi pati na rin sa kanya. Lumipas ang mga linggo at buwan, at sa bawat pagkakataong bumibisita si Alon sa Benguet para sa iba't ibang proyekto, palagi silang nagkikita ni Amihan. Unting-unting lumalalim ang kanilang ugnayan. Nang isang hapon, habang naglalakad sila sa gilid ng bundok matapos ang isang mahabang araw ng pagtulong sa mga komunidad, naglakas loob si Alon na magsabi ng kanyang nararamdaman. Amihan, simula niya, ang tagal ko nang iniisip kung paano sasabihin ito. Bihira akong makakita ng taong tulad mo. Dedikado, may malasakit, at higit sa lahat, tunay na maipagmamalaki ang kanyang kultura. Ngumiti si Amihan ngunit halatang nagulat sa kanyang sinabi. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Alon? Tumingin si Alon sa malayo, sa tanawin ng buntik na tila kumakampay sa liwanag ng dapit hapon.
Ibig kong sabihin, humahanga ako sa iyo. Gusto kitang makilala ng higit pa. At kung papayag ka, nais kong ligawan ka. Sandaling hindi nakapagsalita si Amihan. Ngunit nang muli siyang tumingin kay Alon, nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata. Alam mo, Alon, sagot niya, maraming beses ko nang narinig na may mga humahanga sa akin, pero hindi ko naramdaman ang sinseridad tulad ng sayo. Kung handa kang dumaan sa tamang proseso, handa akong buksan ang puso ko para makilala ka pa. Simula noon, naging maganda ang takbo ng kanilang relasyon. Nagdala si Alon ng mga tradisyonal na regalo para sa pamilya ni Amihan. Hindi dahil gusto niyang magpakitang gilas, kundi dahil nais niyang ipakita ang kanyang respeto. Sa bawat pagkikita, mas lumalim ang kanilang pag-uusap, hindi lamang tungkol sa trabaho o komunidad, kundi pati na rin sa kanilang mga pangarap, pananaw at pagmamahal sa kanilang kultura. Makalipas ang 2 taon ng masusing panliligaw, nagpakasal sina Alon at Amihan sa isang simpleng seremonya sa gitna ng kabundukan. Sa paligid ay naroroon ang kanilang pamilya, mga kaibigan at mga batang estudyante ni Amihan na kumakanta ng tradisyonal na awitin bilang pagbati sa bagong mag-asawa. Habang naglalakad si Amihan sa aisle na nilatagan ng mga bulaklak ng benggit, hindi maiwasan ni Alon na mapaluha. Ang araw na iyon ay hindi lamang simula ng kanilang pagsasama. Ito rin ay isang simbolo ng pag-iisa ng kanilang mga pinagmulan at pangarap. Ang kanilang buhay mag-asawa ay naging payapa at masaya. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon sila ng 3 anak, 2 lalaki at 1 babae. Sa bawat pagkakataon, sinisigurado ni Amihan na lumalaki ang kanilang mga anak na may malalim na pag-unawa sa kanilang kultura. Itinuro niya ang mga awit ng kanilang tribo, ang mga kwentong bayan at ang kahalagahan ng kanilang mga ritual. Si Alon naman ay palaging kasama. Sinisiguradong nauunawaan ng kanilang mga anak ang halaga ng kabutihan at pakikipagkapwa-tao. Anak, madalas sabihin ni Alon sa kanyang panganay, tandaan mo, hindi mahalaga kung gaano kayaman o kung gaano kataas ang posisyon mo. Ang mahalaga ay kung paano mo ituturing ang ibang tao. Ang respeto at pagmamahal sa sarili mong kultura ang magdadala sa iyo ng tunay na tagumpay. Dahil sa impluwensya ni Amihan, mas naging bukas ang Buenaventura Group sa pagsuporta sa iba pang indigenous communities. Naglunsad sila ng mga scholarship program para sa mga kabataang may lahing Igorot, pati na rin ng livelihood training sa iba't ibang rehiyon. Sa bawat proyekto, naroon si Amihan, hindi bilang asawa ng CEO, kundi bilang isang lider na ang puso ay nasa serbisyo. Ang kanyang karisma at dedikasyon ang nagdulot ng mas maraming partnerships at mas malaking suporta para sa kanilang advokasya. Naging halimbawa ang pamilya nila Alon at Amihan ng isang modernong pamilyang Igorot na hindi ikinahihiya ang kanilang pinagmulan, kundi ipinagmamalaki ito at ginagamit para makatulong sa iba, sa kanilang tahanan, sa kumpanya at sa mga komunidad na kanilang tinutulungan. Ang pangalan nila ay naging sagisag ng pagkakaisa, respeto at kabutihan. Sa puso ng bawat proyektong kanilang sinimulan ay makikita ang simpleng prinsipyo na sa pagiging tapat sa iyong pinagmulan at sa pagtulong sa kapwa, doon makakamtan ang tunay na tagumpay at kasiyahan. Habang lumilipas ang mga taon, patuloy na umangat si Alon, hindi lamang bilang isang matagumpay na negosyante, kundi bilang isang lider na tunay na nirerespeto ng marami. Ang kanyang mga proyektong nakatuon sa pagtulong sa mga komunidad, lalo na sa Cordillera, ay nagbunga ng iba't ibang parangal mula sa iba't ibang organisasyon. Mula sa mga business chamber hanggang sa mga institusyon ng pagkafawanggawa. Kinilala siya bilang isang huwarang lider na marunong magbalanse ng tagumpay at malasakit. Isang gabi sa isang marangyang awarding ceremony sa Makati, tinanggap niya ang Lifetime Humanitarian Achievement Award mula sa isang kilalang international foundation. Habang nasa entablado, piniling magsalita ni Alon ng diretsyo at simple, katulad ng kanyang nakagisnang estilo. Ang tagumpay ko po. Simula niya ay hindi dahil sa isang tao lamang. Ito'y resulta ng maraming kamay na nagkakapit-bisig,
mga kasamahan ko sa kumpanya, mga guro at leader sa ating mga probinsya, at mga pamilyang hindi kailanman nawala ang pag-asa. Ito po ay para sa kanila. Nagbigay siya ng mensahe na hindi lamang tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa pagkakaisa. Sa bawat hakbang natin tungo sa pag-unlad, huwag nating kalimutan ang ating kultura. Ito ang ating ugat. Ito ang ating pundasyon. Kung nais nating makapagbigay ng inspirasyon sa iba, kailangang magsimula tayo sa pagrespeto at pagmamalaki sa ating sariling tradisyon. Hindi lamang sa mga ganitong seremonya siya naging prominente. Sa maraming universidad sa bansa, ginawang modelo ng business leadership ang kanyang estilo. Inanyayahan siya ng mga business schools upang magbigay ng mga lektura at magbahagi ng kanyang pananaw. Sa bawat talumpati, hindi lamang teknikal na kaalaman ang ibinabahagi niya. Pinapanatili niyang mayroong puso ang kanyang mga salita. Pinapaliwanag kung paano niyang naipatupad ang makataong pamumuno sa kabila ng hamon ng modernong negosyo. Sa isang lecture sa isang kilalang universidad, tinanong siya ng isang estudyante, "Sir Alon, paano niyo po naipapakita ang respeto sa kultura habang pinamumunuan ang isang malaking korporasyon?" Nag-isip sandali si Alon bago sumagot. "Hindi madaling gawain," aniya. Ngunit ang unang hakbang ay ang pagtanggap na ang bawat tao ay may natatanging kwento. Kapag nakikinig tayo ng mabuti sa iba at kapag binibigyang halaga natin ang kanilang pinagmulan, doon man sisimula ang tunay na respeto. Sa loob ng kumpanya, sinisigurado ko na ang bawat empleyado, anuman ang kanilang background, ay nararamdaman na sila'y mahalaga. Sa labas naman, patuloy naming sinusuportahan ang mga komunidad sa pamamagitan ng mga proyekto at programang tumutulong sa kanilang pag-unlad. At higit sa lahat, hindi ko kinakalimutan kung saan ako nanggaling. Ang pagiging tapat sa iyong pinagmulan ay ang susi sa paggalang sa kultura. Ang kanyang mga pananalita ay naging inspirasyon sa maraming kabataan at profesional. May mga estudyanteng umuwi mula sa kanyang mga lecture na dala ang mga bagong ideya kung paano nila maaaring pansamahin ang tradisyon at modernisasyon. May mga negosyanteng nagpatupad ng mga patakaran sa kanilang kumpanya na mas inklusibo at nagbibigay halaga sa pagkakaiba-iba. Unti-unting nakuha ni Alon ang respeto hindi lamang ng mga kapwa niya negosyante, kundi pati na rin ng mga akademiko, guro at lokal na lider. Sa kabila ng lahat ng tagumpay, nanatili si Alon sa kanyang simpleng pamumuhay. Habang ang iba ay bumibili ng magagarang sasakyan o nagtutungo sa maraming mga lugar, mas pinili niyang manirahan sa isang tahimik na bahay na malapit sa kabundukan. Doon siya nagpapahinga at nagmumuni-muni. Kapag nasa syudad siya, hindi siya nagpakitang gilas. Sa opisina, madalas siyang makita na kumakain sa pantry kasama ang ibang empleyado. Tahimik na nakikinig sa mga kwento ng iba. "Sir, bakit hindi kayo bumili ng malaking mansyon sa Maynila?" Minsan tanong ng isa sa mga junior staff. Ngumiti si Alon at tumugon. "Walang masama sa marangyang pamumuhay, pero hindi ko naisipang kailangan ko iyon. Mas mahalaga sa akin ang mapanatili kung ano ang totoo sa akin. Hindi ako masaya sa dami ng ari-arian. Masaya ako kapag nakikita o may natutulungan ang kumpanya. Masaya ako kapag naririnig ko ang tawa ng mga anak ko sa simpleng bahay namin. Iyon para sa akin ang tunay na yaman." Sa paglipas ng panahon, naging malawak ang pagkilala kay Alon bilang isang katutubong lider ng modernong panahon. Ginamit niya ang kanyang kultura bilang inspirasyon sa negosyo at ginamit niya ang kanyang tagumpay upang bigyang lakas ang mga komunidad. Sa bawat parangal, sa bawat lecture, at sa bawat proyekto, patuloy niyang pinapaalala sa lahat na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nakabatay sa mga numero o titulo. Ang tunay na tagumpay ay nakikita sa kung paano mo ginagalang ang iyong pinagmulan, pinapalago ang iyong mga tao, at sinisiguradong ang bawat hakbang ay may positibong epekto sa mundo. Matapos ang ilang dekada ng maayos at matagumpay na pamamahala, dumating din ang araw na nagpasya si Alon na magretiro bilang presidente ng Buenaventura Group. Hindi ito madaling desisyon para sa kanya. Ngunit naramdaman niyang sapat na ang kanyang panahon sa harapan ng kumpanya. Nakita niya ang paglago nito
hindi lamang sa negosyo, kundi sa kultura at layuning makatao. Ngayon, oras na para ipasa ang tungkulin sa mas bata at mas sariwang liderato. Sa kanyang huling board meeting bilang presidente, tahimik na nakikinig si Alon habang naglalatag ng mga ulat ang bawat department head. Hindi siya ang tipo ng leader na laging bida sa diskusyon, ngunit sa araw na iyon, naramdaman ng lahat ang kakaibang bigat ng kanyang presensya. Nang matapos ang mga presentasyon, tumayo si Alon at hinarap ang kanyang board members, managers, at iba pa miyembro ng management. Sa maraming taon, pinalad akong maging bahagi ng kasaysayan ng kumpanyang ito. Simula niya. Ngunit gaya ng lahat ng bagay, may tamang panahon para magbigay daan sa bagong henerasyon. Kaya't nais kong ipahayag na sa pagtatapos ng buwan na ito, ako ay magbibitiw bilang presidente. Isang saglit ng katahimikan ang sumunod bago nagsimula ang malalakas na palakpakan mula sa lahat ng naroon. Alam nila na ang desisyong ito ay hindi tungkol sa kawalan ng pagmamahal sa kumpanya, kundi sa pagmamalasakit ni Alon na maipasa ang kanyang mga aral sa susunod na lider. Hindi rin niya iniwan ang kumpanya ng tuluyan. Tinanggap niya ang posisyong honorary advisor upang manatili siyang gabay sa mga susunod na hakbang ng korporasyon. Ngunit higit pa sa kumpanya, iniukol ni Alon ang natitira niyang oras sa pamilya. Ipinasa niya hindi lamang ang titulo, kundi ang kanyang mga prinsipyo at adhikain sa kanyang mga anak. Sa kanilang hapagkainan, madalas niyang paalalahanan ang mga ito ng halaga ng respeto, kababaang loob, at pagmamalaki sa kanilang kultura. Anak, madalas niyong sabihin habang hawak ang mga litrato ng kanilang ninuno, hindi kailanman sukatan ng tagumpay ang dami ng perang naipon o ang posisyon na natamo. Ang tunay na tagumpay ay nasusukat sa kung paano mo nirerespeto ang iba, kung paano mo itinataguyod ang iyong pinagmulan, at kung paano mo ginagamit ang iyong lakas para tulungan ang iba. Dahil dito, lumaki ang kanyang mga anak na may malalim na pagmamalaki sa kanilang mga ninuno. Ang kanyang panganay, si Maya, ay nagtrabaho bilang community organizer sa Cordillera, nagtuturo ng sustainable farming sa mga lokal na magsasaka. Ang kanyang bunsong anak na si Dato ay nagtayo ng isang scholarship fund para sa mga kabataang nagnanais mag-aral ng sining at kultura ng Igorot. Hindi lang nila natutunan ang halaga ng tagumpay, isinabuhay nila ang aral ng kanilang ama. Sa kabila ng edad ni Alon, hindi niya ginamit ang kanyang oras upang magpahinga lamang. Ginugol niya ito sa pagtulong sa mga nangangailangan. Bumalik siya sa kanyang probinsya. Personal na bumisita sa mga barangay upang alamin ang mga problema ng mga tao. Tumutulong siyang maglunsad ng mga programang pangkabuhayan, nagpapaayos ng mga paaralan, at nagdadala ng tulong para sa mga senior citizen na walang kakayahang bumalik sa trabaho. Ang kanyang presensya sa bawat komunidad ay nagbigay ng pag-asa sa marami. Sa isang barangay assembly, kinausap siya ng isang matandang babae na may hawak na kawayang baston. Alon, wika nito, kung hindi dahil sa mga programa mo, wala sanang pondo ang aming paaralan. Laking pasalamat namin sa iyo. Mumiti si Alon. Hindi po ito tungkol sa akin, tugon niya. Tungkol ito sa atin. Sa sama-sama nating pagsisikap na gawing mas maganda ang ating komunidad. Sa bawat sulok ng probinsya, ramdam ang pagmamahal ng mga tao kay Alon. At nang dumating ang araw ng kanyang pagpanaw, libu-libong tao mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang dumagsa upang magbigay pugay. Ang simbahan ay napuno ng mga taong gustong magpasalamat sa lahat ng nagawa ni Alon para sa kanila. Ang kanyang mga anak, na parehong kilala na rin sa kanilang sariling mga kontribusyon, ay pinangunahan ang seremonya. Habang naglalakad si Maya patungo sa entablado upang magsalita, kitang-kita sa kanyang mga mata ang paghanga at paggalang sa kanyang ama. Ang tatay ko, simula niya, ay hindi lamang isang negosyante. Isa siyang leader na ginamit ang kanyang posisyon upang ipakita na ang kultura natin ay hindi sagabal sa tagumpay, kundi isang kayamanang dapat ipagmalaki. Hindi napigilan ng mga tao ang kanilang mga luha habang nagpatuloy siya. Ang kanyang kababaang loob, ang kanyang pagmamahal sa komunidad, at ang kanyang tapang na ipakita ang totoo niyang sarili. Lahat ng ito ay nagsilbing gabay para sa amin
at alam naming magsisilbing gabay din para sa mga susunod pang henerasyon. Ang araw na iyon ay naging isang pagdiriwang ng buhay ni Alon. Hindi ito isang araw ng kalungkutan, kundi ng pasasalamat. Ang mga mag-aaral, magsasaka, negosyante, guro, at kahit mga dating empleyado ng Buenaventura Group ay nagsama-sama upang alalahanin ang mga mabubuting bagay na iniwan niya. Kahit lumipas na ang maraming taon, ang kwento ni Alon ay patuloy na ikinukwento sa mga paaralan, simbahan at community centers. Nanatili siyang inspirasyon, hindi dahil sa yaman o kapangyarihan, kundi dahil sa kanyang kababaang loob at dedikasyon na gawing mas mabuting lugar ang mundong kanyang iniwan. Sa bawat henerasyong tumating, ang pangalang Alon Buenaventura ay nanatili bilang isang simbolo ng pag-asa, pagkakaisa at pagmamahal sa sariling kultura.